kanya Kausap na niya yung pusa, nasisiraan na. Bubuong buwang na bomba. Magandang araw mga katropa. Third day dito sa Pilipinas. At lalabas kami ng aking mother dahil mag-grocery, mamamalengke. Para mas tumaba pa ng tumaba yung mga kapatid ko. Meron kaninang bumisita. Kinuha yung padala ng kanyang asawa. At medyo nagkaroon ng magandang kwentuhan. Kasi yung isa sa mga kasama namin dito sa barangay, nandun na rin sa akin. So, marami kaming pinag-usapan about lalo na sa mga temptations na kailangan iwasan pagbago pa dun. Yung mga dapat gawin. Ayun. So, na-appreciate ko yung ugali nung kabarangay namin na nandito. Kasi siya, kaya niyang umiwas sa mga temptation, sa mga bagay-bagay na hindi naman kailangan. Kasi minsan pag bago ka dun, i-welcome ka, o-offeran ka ng mga inom-inom, mga ganun. Hindi ko naman binabawal, nasa lifestyle nila yan. Pero syempre, isipin mo, anong priority mo para pumunta dun sa isang abroad na ang layunin mo ay para sa pamilya. Syempre, priority, pamilya. Pero yung iba kasi, nagbubuhay binata, dalaga, pagkaganon. Kahit may alam nilang may asawa sila. Kaya yung iba napupunta sa maling direksyon ng buhay. Pero itong kababayan ko na, kabarangay ko na to, maganda yung kwento ng kanyang asawa, yung ugali niya. At least alam ko kung paano siya i-approach. So yung mga ganong pagtitipid, kaisipan, priorities na narinig ko sa kanya, maganda, okay. Para sa pamilya talaga at para makaiwas din sa mga hindi magandang impluensya ng mga kapwa Pilipinong iba yung direksyon ng kanilang buhay. Saan palik naman ng mundo at kung anong oras mo man ito pinapanood, mabuhay po tayong lahat mga katropa. Grabeng ganda! Goodbye, Canada! Mabuhay! Woke up late, the sun still shines, awful cold, in some peace of mind. All blue jeans. Dito na kami sa palengke at ngayon ko lang nakita to. Itong ganitong style. Siyempre wala din. Parkingan ng motor ganun. Tapos first time pumunta ulit dito sa palengke for how many years siyempre. Hayaan ko lang si mama kung ano yung mga gusto niyang bilhin. Yan, isa sa mga nakakamiss na pagkain. Kita ka dyan, ba't kita Ito yung naman tawag to? namin dito po, pulo. Yan. Pambulong mo na. Seaweeds. Nakilala ako nung nagtitinda kanina. Kabatch ko pala ng elementary ako. Gulay, seafoods, mga ganun. Pakbe? Oo, pakbe. Mga ganun. Oo. Sabi ko nga, buhat nang dumating ako rito, medyo nagmahal yung mga bilihin. Nakakagulat nga eh. Hindi ibig sabihin na galing kami abroad. Malaking pera dito. Oo, malaki. Pero syempre, kailangan mo rin magtipid. Hindi lahat, puro gastos-gastos lang. Medyo malaki na rin yung pagbabago ng palengke dito sa taas. Itong tawag dito, meat section. Kasi dati, hindi ito ganito eh. Hindi siya naka-tiles dati. Hindi yan naka-tiles. Pero ngayon naka-tiles na. Tapos, yung mga stall nila, maganda na. Ito, ayan, may bakal na. Mas mabilis linisin. Kumbaga yung mancha ng mga dugo, karne, kung ano pa. Mas mabilis linisan. Tapos yung tiles, hindi siya yung madulas. So hindi siya madulas. Maganda yung pagkakagawa dito, pagkaka-renovate sa building dito. Organize, ganda siya. Ito yung bagnet. Ito yung tinatawag na bagnet ng vegan. Ayan. Ito masarap itong isahog sa pinakbet, sa munggo, bagnet ng vegan. Ito yung mga dapat nyong tikman pag nagpunta kayo dito sa town namin dito sa vegan. Pwede mong tikman, sir. Pwedeng tikman te? Walang bayad? Wala. Patingin natin. Tikman natin yung bagnet. Sarap.
Nakakamis. Ang lutong. Sarap to yung sausaw sa ano, bugoong with kamatis. Ayan. Pag gusto nyo makatikim ng longganisa, ito, mga bundle. Meron ding mahabang longganisa. Ganito yun. Longganisa. Per kilo. Per kilo, magkano ate? 360 cents. 360, ganito per kilo. Sa isang kilo, 360. Ganito kahaba. Pero itong mga naka-plastic na longganisa, ayan, magkano to te? 100, ayan. Si mama kasi, magaling yan magtawad-tawad. Kaya, sanay na sanay. Talagang mabusisi siya kung mamili dito sa palengke. Magaling magtawad. Talagang babarating niya yung tindera. Etong longganisa na to, itong mahaba na to, inibenta sa akin ng 320. 320 ate? 350? Kanina 320, joke lang. Ito yung presyo ng longganisa at saka bagnet. 520. Ate, yung 520 yung malaki, 1 kilo. So lahat to per kilo. Longganisa yung maliliit, 120 per kilo. Tapos 360 per kilo. May lechon pa sila, oh. Lechon, 700. Ito naman yung lechon belly nila. Ito yung lechon. So ang isang kilo nito, 700 belly. Ito, lechon belly. Nagluluto ako lechon belly dun kaso maliit lang kasi sa air fryer ko lang niluluto. Pero ito malaki. Oh, marami pa. Amis din kasi dito. Alam mo yung 700, noon malaking bagay yan, napakalaki niya, napakamahal. Siyempre, bibili ka ng 1 kilong lechon, 700. Pero siyempre, hindi naman sa pagmamayabang, kayang bilhin yun. Pero siyempre, meron akong priority. Mas gusto ko kasi, mas gulay pa muna. Ganun. Next time na yan. Papakbet muna kami. So, ito yung dito, kaya nandito kami sa palengke. Ito yung gulay section dito. Gulay section. Laki na rin yung pagkakaiba ng lugar dito sa sa may gulay section, pero dito pa rin yung area. Kaso renovated na nga lang talaga. Hinahayaan ko na lang ang aking ina na maghanap dahil mothers knows best talaga pagka mga ganitong palengke, mamamalengke. Ako na lang, sunod-sunod na lang ako na yung pinanser. Naman sa fruit section yan. Ayun na, nakahanap na siya ng kanyang suki sa mga gusto. Actually, masarap talagang kumain ng mga preskong gulay, mga isda rito kasi dito kasi sa probinsya namin, marami dito yung mga farmers. Talaga. Pero meron din namang galing Baguio, galing ibang lugar, binabagsak din dito. Pero dito talaga, sa Ilocos Sur, marami dito yung mga farmers talaga. Malalaki yung mga bukirin nila dito para tamnan, mga gulay, palay, mga ganun. Kung ano-ano pa. Saka malawak din dito yung karagatan. Kasi sa Ilocos Sur, nasa kami, malapit kami sa dagat. Habang namimili si mama ng nung tawagan yung gulay para sa pinakbet, okay, titingin muna ng mga saging kasi kailangan ko ng saging pang ko sa acid reflux ko. Ayun, no. Saan kaya pwedeng kumuha dito? Wala yung mahaba mas gintong Apay, babasit met nagiti sa bayo man ang nagiti atid dogawan? Wala na yung mahaba din yan, no? Oh, kaya pala. Hahanap ako ng mahaba. Mga ganito. Wala na yung mas mahaba, yung mga mahaba. Bakit? Ano nangyari? Pero ito, kunin ko na to. Ito na lang kunin ko. Ito. Ayan, lahat yan. Magkano? 80? 90 po. 90? 90 per kilo? Oh. Oh, tama-tama, oh. Ba't 90? Akala ko 80. Ay, 90. Parang rinig ko kanina, 80. Nung mga panahong nag-workout ako, gym. Ito yung mga binibili ko, mga kamote. Ayan, no. Damit, no? Kasi marami dito sa amin, ang root crops. Ayan. Ha? Panahon ngayon ng root crops, no? Ayun, panahon. Kaya ang dami, oh. Obe. Obe. Taka puting Yan, meron pa. Ano yung tawag niyan? Gabi, sir. Gabi. Ito Ayun. yung obe, yung malalaki. Ang laking obe niya na. Ano yung kanina, yung maliit? Panghalaya. Ay, panghalaya. Ito panghalaya. Yun ang kamuting obe, yun ang kamuting panghalan. Ito yung kamuting panghalaya. Laki ah.
Kamuting pangalay. Ilang taon kaya to? Ilang taon bago hinarvest? Ang laki ah. Kamuting panghalaya. Tapos, ito yung mga kamote obe. Yan yung mga kinakain ko noon. Tapos yung saba. Yung mga nandun kanina. Yun yung mga pinanda-diet ko noon nung nagwo-workout ako. Nag-jogging, mga ganun. Papapayat. Hindi naman ako ganito kataba noon eh. Tapos, dito naman kami sa mga kakanin. Merienda section. Hanap nga ako ng mga gusto. Ito yung gustong-gustong kainin. Ito yung gustong-gustong kainin mo. Ito. Ayan. Gusto ko to noon. Hanggang ngayon naman. Gusto pa rin. Hindi kami ng mani. 100 ma. Nanghina unay. Magkano? 100. Sige. Dagdaga ka. Dagdagan mo na lang. 100 daw yun. Tapos si mama nagre-reklamo. Pero ako, go lang. Yung labas yun talagang palengkera girl. Siyempre, talagang ganun. Pagka sanay na sa presyo, sa budgeting, talagang mapapatawad siya kahit meron ng budget. Mag-ano pa rin yan, makikipagtawaran pa rin yan. Pero ako na may magbabayad eh, kaya okay lang sa akin. Pero pag naubos na yung pera, doon ka na talaga marirealize na mag-budget. Yung watermelon. So, medyo maliliit siya. Hindi yung bilog-bilogan na malalaki. Pero ito, yellow to nang na. Yellow. Kumalot to eh. Ha? Yan. Hindi man. Mga lakad yung daktil mo. 3 to 100 ka na dito na. Ang ina-expect ko na watermelon na makukuha ko, yung bilog-bilogan na malalaki. Yung pula, kaso ang meron ngayon, yung mga mahabang dilaw. Yan. Wala kang pre-taste eh. Pre-taste yung isang buo. May pre-taste. 130. Ano? 100 yan. 130. Lagyan na. 3 kilos. Dalawa yan. Ito yung 3-4. Alam mo yung yung presyo ng dalawang Ay, di katwa ka. watermelon. Ang presyo niya yung dalawa, 132. Pero ang tawad ng mother ko, 100. Lupit, no? Bili kami ng bigas. Ito yung bigas nila, regular milled rice yan. Ganito presyo. Hindi ko alam kung mahal na to o mura o ngayon lang to. Pero wala na akong idea eh. Usapan nila, mahal na yung presyo ngayon. Nakita nyo kanina, mahal na yung presyo ng bigas na yan. Yan, mahal na yan. Kasi nagmahal daw. Hanggang ngayon, nandito pa yung sexing traffic enforcer. Pauwi na si mama kasi kailangan na niyang magluto pa ng pinakbet. Bili tayo ng calamares, pang merienda lang. Nakakamiss din yung mga ganitong street food. Kasi siyempre walang ganito sa sa Canada eh. Lambot. Eh di pag nilagyan ko ng sukado, di basa yung Ano dito po sir? Panunusaw yan. Ganun, separate? Oo. Para hindi mabasa yung Sabi natin, kala ko dito ilalagay yung suka, dito mo. Naka-separate pala yung suka niya. Yan, separate. So dito yung sasaw-saw. Sama ko sa vlog, extra cost na lang dati. Ayun para may kasama akong kumakain. Sabi ni ate, balik bayan daw ako. Oo, balik bayan ako. Ito yung bayan ko eh. Kaya babalikan ko. Tapos, matatagalan na naman bago ako makatikim ng calamares. Oo, makatikim. Oo, matagal pagka mga ganitong street food. Yung masarap kasi pag kumakain ka ng mga ganitong street food eh. May calamares doon, mga frozen, mga ganun. Pero yung mga ganitong street food, wala. May enjoy mo kasing kumain ng mga ganitong calamares pagka mga ganitong street food talaga. Kahit anong mga street food, masarap talagang kumain. Lalo nga, kanina, dito pa ako. Nakatayo dito, kumakain. Ayun. Na-enjoy ko kumain. Yun ang sarap. Yun ang mamimiss ko dito. Yung mga ganitong street foods at mga ganitong lifestyle buhay na ganito.
Sarap talaga. Baby, you give me ice and fire. Parang Malambot iba yung yung ano. mukha mo sir sa ano, sa personal. Oo, pangit sa personal. Parang mas bata sa personal, pero Pwede nga.